Isang magandang araw na naman po sa ating lahat mga kapatid, mga boss at mga kababayan ko. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta ninyo sa ating munting channel. Ngayong araw na ito, bago tayo magsimula, syempre may tatalakayin na naman tayo mamaya. Samahan ninyo ako, panoorin natin yung latest na kanyang in-upload. Alam na ninyo kung sino. Yan nakikita ninyo. Kasi hindi natin tatantanan ito habang binibira tayo mga INC, talagang bibigyan natin ng reaction yung kanyang mga video. Pero bago yan, isang mainit muna na magandang umaga po Luzon, Visayas at Mindanao. Nandito na naman po ang lingkod. At siyempre batiin din natin yung ating mga kababayan, mga kaibigan at mga kapatid na nasa ibang bansa. Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi sa inyo. Pero bago natin simulan yan, nais ko lang i-shout out itong isang kapatid natin. Basahin natin itong kanyang pabati. Sabi niya, pa-shoutout po kapatid, from Cadino Aldabi or Aldib ito, from local ng New Jersey, USA. Maraming salamat. Akalain ninyo makakarating na tayo ng USA of America. US of America. USA po. Maraming salamat at syempre shoutout sa lahat ng mga kapatid. Saang lokal man kayo, saang distrito man kayo, dito sa Pilipinas at kahit sa buong mundo. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa patuloy na suporta ninyo. Ito na yung sinasabi ko. Gusto na ba ninyo ma-high blood? Ito na! Okay mga minamahal ko mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Okay, bago ang lahat, sa mga nagtatanong po kung bakit hindi ako nakapag-vlog kahapon, meron lang po akong inasikaso, no? Isang bagay na kung saan, lumapit po kami sa aking abogado at syempre sa iba pa nating mga pwedeng lapitan. Dahil nga po sa, inaalam po namin kung sino-sino yung nagpapakalat ng fake news, no? Kesyo patay na daw ako, tinadtad daw ako, kesyo ako daw si Richard Palacio, kesyo nang rape daw ako na 15 years old, kesyo mayroon daw akong warrant at mayroon akong qualified tip na wala daw piyansa, kesyo basta marami pang iba. So, alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, nakakatawa nga no? Dahil po sa kagustuhan ng iglesia ng Diablo ni Manalo, no? Na tayo ay patahimikin dahil natatakot nga sila, talagang takot na takot sila sa inyong lingkod dahil alam ng iglesia ni Manalo na talagang mas matindi si Pipanyo Labrador pag bumanat, so kaya gumagawa sila ng paraan, lahat pati mga may connection sa akin gusto nilang guluhin, gusto nilang pinagbabantaan pa nila mga kababayan, na pinagbabantaan nila yung may mga connection sa akin na kapag hindi daw nagsalita, hindi nagganon, alam niyo na, alam niyo naman yung grupo na to ay criminal ho talaga, itong iglesia ng Diablo ni Manalo. 'Di ba? Dahil Diablo nga ito, iglesia ng Diablo, ayun. Wala silang wala silang katahimikan, talagang gusto nilang mangagat, gusto nilang pumatay, gusto nilang manakit, gusto nilang manggulo. So, alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, sa totoo lang, hindi ko po talaga titigilan ito. Akala po kasi ng iglesia ni Manalo, kapag ginawa nila yun, matatakot nila tayo. Doon po sila nagkamali. Hindi po ako si Brother Eli Soriano para takutin ninyo, para pagbantaan ninyo. Isa lang ang masasabi ko, kung ano ang kaya nyong gawin, mas kaya kong gawin. Ha? Kung marunong kayong pumatay, mas lalo ako. Kung kaya ninyong manggulo, ewan ko lang. Ha? Wag ninyo, ito lang sasabihin ko. Isa man sa mga may koneksyon sa akin, wag ninyong sasaktan. Dahil pag sinaktan nyo, ginulo nyo, isa man sa mga taong may koneksyon sa akin, tandaan ninyo. Ha? Pwede akong pumunta sa ibang lugar, pwede akong umano sa ibang mahirap na, di ba? Mahirap na. Sa totoo lang, ayokong gumating sa punto na magkasakitan tayo. Ayokong dumating sa punto na magkaubusan tayo. Baka mamaya hindi nyo rin magustuhan ang kaya kong gawin. Wag nyo akong pilitin. Kaya ikaw na mongoloid ka, na pinuno ng iglesia ng Diablo, Eduardo Manalo, isang mongoloid, turuan mo ng magandang asal ang mga membro mo, na puro mga asong ulol, na puro mga lobo na nagpapanggap lang ng mga tupa. Sabihin mo sa kanila, tama na yung paninira, tama na yung kanilang yung kanilang mga sinasabi. 'Di ba?
na wala namang katotohanan. At tama na rin yung pagbabanta nila sa aking mga kaibigan, sa mga biro nyo, mga minamahal ko mga kababayan, ini-stock nila yung mga ano ko, tapos tatanungin pagka alam nilang kaibigan ko, tatakutin nila, pagbabantaan nila. Talaga nga namang mga hayop at mga demonyo, mga siraulo, mga gago, mga diputa ang mga membro ng iglesia ng Diablo. Ha? Itong iglesia ni Manalo na puro mga Diablo ang utak, maliban lang doon sa totoong iglesia ni Kristo. Magandang umaga po, magandang hapon sa inyong lahat. Hindi po kasama doon. Di ba? Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, alam ko naggagawa at gagawa sila, ha, ng paraan para makuha tayo. Pero doon kayo nagkakamali. Lalong-lalo ka na, Eduardo Mongoloid. Ha? Isa kang Mongoloid, kang diputa ka. Huwag mo akong tatakutin. Mayaman ka, may impluwensya ka, may pera ka, may connection ka. Yes! Ako isang hamak lamang na pulubi. Isang hamak na walang kalaban-laban sa'yo pagdating sa impluwensya. Pero isa lang sasabihin ko sa'yo, hindi ako ganun kadali para lamang ibigay ang sarili sa iyo, diputa ka. Ha? Alam ko ang pwedeng mangyari saan kapag ka, 'di ba? Kaya sabi ko nga, mas mabuti pang mag-alay ng buhay para sa bayan. Kaysa ialay ko ang buhay ko sa isang demonyo, sa isang gago, sa isang diputang leader ng isang reliyon katulad ni Eduardo Manalo na isang Mongoloid. Ha? Di bali na. Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, alam ko marami sa mga kaibigan kong nag-aalala, pamilya ko nag-aalala, pero tatayuan ko to. No? Tatayuan ko to. Sa totoo lang, nakakatawa nga eh. Kung ano-ano na lang yung kanilang sinasabi, kesyo ako daw si Richard Macanas, kesyo ako daw si Jeffrey Macanas, pero pag sinabi, ay Christian Macanas pala, ako daw si Richard Palacio. Putang inang yan, kung ano-ano na lang pinapangalan nyo sa akin. Diba? Kung ano, ang gagaling ninyo. Akala ko ba magaling kayo manghula? Ha? Kung nahulaan nyo sana, kung nalaman nyo sana kung ako talaga, hindi sana tinanggal ko na yung face mask ko. Ha? Pero hindi. E biro nyo ba naman mga minamahal ko mga kababayan, yung pilat sa noo lang, yun na daw, kung kani-kaninong pilat na lang nasa noo, putang ina, dami-daming may pilat sa noo. Gunggong talaga. Kaya mga kababayan ko, sa totoo lang natatawa at naaawa na lamang po ako dito po sa iglesia ng Diablo. Pero ganoon pa man, hindi ko po hahayaan hanggat tayo po nandito, patuloy tayong magbubunyag ng mga kawalangian. Alam niyo, sa totoo lang, itong eleksyon na to na parating, sigurado po yan. Isa sa reliyon na talagang kumikita tuwing eleksyon ng bilyon-bilyon ay itong iglesia ng Diablo. Limpak-limpak na pera na naman, ha, ang matatanggap yan. At hindi lang yun, pag nanalo pa yung politikong binoto nila, sigurado na marami na naman silang makukuhang pabor. Marami na naman silang hihingiin na pabor na kung saan halos mga iglesia ni Kristo na lang ang nakalagay sa mga magagandang posisyon ng ating gobyerno. Ayan, nakita ninyo kung ano yung mga sinabi nito. Pinutol ko na lang kasi wala namang kwenta ito eh. Paulit-ulit na lang ito. Ano gusto ninyo? I-rebat pa ba natin ito? Palagay ko parang hindi na eh. Di ba? Wala namang bago. Alam niyo yung bago? Kagaya na nakikita nyo sa thumbnail natin, na kumonsulta lang siya sa kanyang abogado. Yun lang ang bago. Di ba? Yun lang. Kaya paano pa natin panunurin? Paulit-ulit na lang. Mas maganda pa eh. Shoutout na lang natin itong mga kapatid natin eh. So shoutout sa lahat ng mga kapatid, yung mga nandyan. Maraming salamat po sa suporta ninyo. Ayan. Ito. Panoorin na lang ninyo dyan. Mas maganda pa itong panoorin natin. Ayan o. O, yung mga bati dyan, yung mga comments dyan, yan, panoorin ninyo. Diba? Mas maganda pa yun eh. Ganun pa man, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga sumusuporta. At syempre, sa walang sawa ninyong panonood kahit yung mga basher ko dyan. O, mag-bash lang kayo ng mag-bash. Ituloy nyo lang yan. With that, kagaya ng sinasabi natin dito, mag-iingat po tayong lahat. At syempre, puwera ka lang. Labrador.